Hello guys, kumusta? Kumusta? No? May nakakatakot na development, no, sa political climate. Ayan, no, na nangyayari specifically sa Canada muna tayo sa video na to, no? So, yung Prime Minister ng Canada mismo inamin na nagpupush sila ng New World Order with China. Ayun, no? New World Order. So, alam nyo ba, a long time ago, sinasabi ng mga hindi naniniwala, conspiracy yan, New World, hindi yan totoo. Hindi totoo yung New World Order, ganyan, bla bla bla. Actually, gumawa pa ng libro si George Orwell dyan eh. Gumawa pa ng libro, no? About New World Order. So, i-research nyo lang, ano ba ang ano? So, The Secret Government. Okay? So, mayroong, siya tawag dati conspiracy, na merong government within the government. Ano ibig sabihin? May mga nasa likod nito. Ayan, okay. Ito na lang. May search nyo naman eh. Multiple meanings, most famously as a conspiracy. Conspiracy, pero inamin mismo ng Prime Minister eh. About a secret elite creating a totalitarian. Hindi democracy ha. Hindi democracy, totalitarian. Kung familiar kayo sa freedom, ayaw nyo nito. Kasi totalitarian to eh. Replacing the traditional nations in politics refers to periods major shift in global power and so forth. So, ito, core idea, shadowy cabal, often linked to groups like the Illuminati, Freemasons, powerful bankers. By the way, si Carney, banker to, di ba? And may napanood nga ako isang video na si Carney daw ay umattend nung secret meeting, and next thing you know, siya na yung naging prime minister. Meron secret meeting yung mga Illuminati or mga Freemasons. Sila namimili kung sino magiging sunod na world leader. So, yan. Dati si Klaus Schwab, minention niya na yung mga young leaders daw nila, pinosisyon nila sa iba't ibang nations, iba-ibang bansa. So, sa Canada dati, kasama na yan si Trudeau. Tapos, mga young leaders nila sa Pilipinas, si Karen Davila, kasama dyan. No? Si Chis Escudero yata, kasama din. Mga young leaders ng the World Economic Forum. Na ang end game niyan is New World Order. So, usapang prepping to, no? Kung matagal na kayong nagsusubaybay sa akin, palagi ko na may mention yan. As a prepper, palagi yan pinag-uusapan ng mga preppers, yung New World Order, NWO. And ano sinasabi ng mga naysayers, mga haters, ay hindi yan totoo. Hindi totoo yung New World Order. Painggan natin mismo yung Prime Minister ng Canada. Katabi niya yung ng Saskatchewan, si Scott Moe, no? Ano bang tawag na, ano din ba siya? Siya ang leader ng Saskatchewan yata. Ito si Scott Moe. Makita niyo yung reaction niya nung binanggit ni Prime Minister Carney yung New World Order. Mine is the first visit of a Canadian Prime Minister to China in nearly a decade. Nakikipagmabutihan kasi yung Canada sa China. The world has changed much since that last visit. Tignan yung reaction niya. The progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Boom! Ano sinasabi niya itong katabi ko? Basahin niyo yung mga comments. Nako. Basahin niyo yung mga comments. The devil is beside me. Mga ganyan mga comment. No? Scott Moe looks... he's in deep trouble. No, wake up. Liberals will still call every one of us conspiracy theories. He just sold Canada to China. We had an absolutely psycho prime minister. Treason, no? Kasi binigay mo na yung sovereignty mo sa China or sa New World Order. You guys gonna love these idiots. Basahin nyo. Nako. Alberta, balita ko yung Alberta, hihiwalay na talaga eh. Alberta, Saskatchewan wants no part of this. We need to go ASAP.
So, imagine, una tinanggal nila yung guns. Why they want guns gone? Kasi hindi ka makakalaban. Una nilang tinanggal sa Canada yung mga baril. Socialist move, yan, typical socialist move. Una nilang, kaya napaka-importante ng baril, guys. Either, kung kahit hindi kayo mahilig sa baril, you have to appreciate yung importante ng baril. Kasi pag naging tyrannical nga yung government mo, ano gagawin mo? Magmumura ka lang. Hindi ka nga pwede magmura, hulihin ka. Sa UK, di ba, pwede kang hulihin dahil sa mga FB posts. Pag kumontra ka sa gobyerno, pagka nagsalta ka against Islam, pag nagsalta ka against illegal immigrants, huhulihin ka sa UK, di ba? Yan ang New World Order. Socialism, no? Ano ba yung socialism? One step to communism. Basta hindi ka walang democracy, walang freedom. Kung ano lang sinabi ng gobyerno, yun lang. Kung sinabi ng gobyerno na dito ka titira, sa isang 5x5 na kwarto, diyan ka titira. Sinabi ng gobyerno ng New World Order na eto lang isusuot mo, dapat pare-parehas kayo ng damit. Yan ang isusuot mo. Hindi ka pwedeng kumontra. Paano ka kukontra? Wala kang baril. Ikukulong ka nila. Parurusahan ka nila. 'Di ba? Pag sinabi ng New World Order government na eto ang haircut mo para pare-parehas kayo, wala kang magagawa. Parang inexplain yan doon sa Rumble na died suddenly. Search nyo na lang. Hindi ko pwedeng i-share yon. Sinesensor ni Google, sinesensor ni FB, sinesensor ni YouTube. Yung link ng died suddenly sa Rumble. Inexplain doon, no? Na bakit nagkaaganito. Kasi yan ang endgame nila. Magiging alipin nila tayo. Kaya nga, the all-seeing eye. Sana yun? Ayan, si Scott mo, Premier of Saskatchewan pala yan. Nagulat siya sa katabi niya no? 'Di ba? Ano ba yung yung all-seeing eye ng New World Order ng mga Illuminati. Nasa taas sila ng kaya nga yan nasa dollar yan Nasa taas sila na pyramid tapos may all-seeing eye. Kita nila lahat ng ginagawa natin. No, dun sa ginawa nga novel ni George Orwell 1984, the government is listening. Hindi sila pwede mag-usap kahit nasa kwarto na sila. Nakikinig may mga naglagay ng listening device ang gobyerno na pag nagsalita ka against the government, huhulihin ka. Tapos nagpapakawala pa sila ng mga spy. Kunyari mabait sa iyo, kakausapin ka, tapos kasi nga ganito, ayoko na sa gobyerno, huli ka. Ganyan yung storya ng 1984. Nakakatakot, nakaka-stress, pero parang dun talaga tayo papunta. So, alam niyo ba yun? Balikan natin yung panahon na tinatawag na conspiracy theory yung mga katulad ko na, may mga New World. Ngayon, inaamin mismo ng Prime Minister ng Canada, no? Na maganda daw ang New World Order. Ay, Diyos ko po. I think, eto na. Kailangan nyo na mag-stockpile as a prepper. Ito, buti na lang tong Scott Moe na to. Conservative to. Kaya nagulat siya Katabi niya, demonyo Binenta sila Binenta na yung Canada sa China No? New World Order explain. Ay, nako. The New World Order. Diba dati sinasabi nyo lang na conspiracy yan. Hindi yan totoo. Hindi magkakaroon ng Hindi magkakaroon ng ganyan. Kaya siguro tawag dito, naalala nyo yung Georgia Guidestones, kaya pinasabog. Baka sila rin nagpasabog doon kasi nandun yung mga plano nila no? I-limit daw yung population to 500 million. 500 million, na tayo more than 3 billion na ba tayo o 4 billion? So ilan ang kailangan mategi para matira lang 500 million? 'Di ba si Carney, mga liberal diyan sa Canada, sila yung nagpo-push ng net zero, yung carbon. Kaya nga 'di ba sa Canada may carbon tax. Tapos yung mga Pinoy, okay lang, magbabayad, may refund. Hindi nila alam yung implication Tayo yung carbon na gusto nilang i-reduce. Tayo, made of carbons tayo Akala nyo ba yung carbon lang na oil? Sinasabi lang nila yan para sumunod kayo ng sumunod hanggat wala na kayong choice. Pag wala na kayong choice, wala na kayong baril Diba? Ginibap nyo na yung mga baril nyo dyan.
Tapos ito may pinapanood akong ano, yung pinapanood ko yung mga vlogger sa Canada, yan si Beck and Kai. Ayaw nilang sumausaw kasi ay hindi naman tayo talaga taga rito eh. Dapat nasa gitna lang daw. Ah talaga? Kailan ka pa magde-decide ng ano, ng side na kakampihan mo? Pag it's too late? Ganun ba yon? May mga taong ganun eh, palagi nasa gray area, black and white papipiliin. Ah, siguro dito lang sa gitna, yung palagi nagpe-play safe. Andiyan na eh, sa harap mo eh. Sinabi na mismo ng ano eh, Prime Minister ng It's a ano. partnership with new focus and greater depth and a sense of purpose. And I look forward to realizing its promise and building on it Andiyan na eh, sinabi mismo ng pinakamataas na politiko sa Canada eh. that leverages our strengths to create greater stability, security, sustainability, and prosperity for all our peoples. And I look forward to this working session to advance those objectives. Thank you very much. As you mentioned, Ayan na to, ulitin ko mine is the first visit of a Canadian Prime Minister to China in nearly a decade. Parang ang bilis The makalimot world ng has mga changed tao. much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Boom! Boom! Di ba? Ang bilis makalimot ng mga tao. Naalala nyo ba bakit in-invade ng Russia ang Ukraine? Bakit in-invade ng Russia yung Ukraine? Kasi sabi ni Putin, ay hindi ako papayag na maglagay ng missile ang NATO dyan sa, ano, sa kapitbahay ko. So talagang ano, ilang taon sila naglaban? 3 years na ba yan? So sa tingin nyo, dahil nakikipagmabutihan ng ano, sabi niya, hindi kasi binubuli ng US ang Canada eh. Hindi maganda kakampi siya doon sa kalaban na, sige, lalo nyo lang ginagalit si Trump. Sa tingin nyo, papayag si Trump maglagay ng, ano, ng base ang China dyan sa Canada? Nakalimutan nyo na yung nangyari sa Ukraine? At saka nakalimutan nyo na ba nung ginagawa ni Trump ngayon sa Greenland? Sabi ni Trump, hindi ako papayag na magkaroon ng mahawakan ng China yung Greenland. Similar with Canada, dikit na dikit ng US yan eh. Hindi papayag si Trump. So, ginagalit nyo si Trump, lalo lang kayong matotrouble niyan. Pwede na kayong sakupin ng US. Ako tatanungin nyo, sakupin na ng US ang ang Canada eh. Kasi wala naman silang silbi, wala rin silang wala naman silang pandepensa. Ano yung kasabihan? The enemy of my enemy is my friend. Kaso yung friend ng enemy ko din yan. 'Di ba? Enemy ko din yan. Kumampi pala kayo doon sa kalaban eh. Di na kayo, free game na kayo. Pwede na kayong sakupin ng ng US, 'di ba? Hindi papayag si Trump na magtayo ng base ang China diyan. And ibigay niyo yung uranium nyo or yung mga precious metals nyo sa China para makagawa sila ng missiles. Hindi papayag. Nakalimutan nyo na ba yung nangyari kay Maduro? Para basahin yung comments. Hello Delta team. Meron ditong leader na nawala na sa tamang pag-iisip. Kunin nyo na. So, lalo nyo lang parang lalo lang nila hinukay yung libingan nila eh. Sa tingin nyo, pag sinakop ng Amerika, or sabi mo na hindi sinakop, kinuha ng Delta team tong si Carney habang natutulog, makakapalag ba yung Canada? Kaya nga, di ba, nagka-problema ang NATO. Tapos, nung panahon ni Trudeau, pinapagalitan ni Trump si Trudeau. Sabi, magkano ba ginagastos nyo for national defense? Napakababa sa GDP nila. Hindi sila nag-i-invest sa military. Nag-i-invest sila sa sa mga gay pride, sa mga pronouns, yung mga ganon, yung mga education nila, no? Yun ang mga pinupush nilang agenda, green energy, 'di ba? Yan ang mga pinupush nila. Hindi sila nag-invest sa military. Ngayon, sitting duck ang Canada. Pwede yang kunin ng US. Pwedeng kunin ng US or pwede nilang kunin to si Carney in the middle of the night. Wala silang magagawa. Sabihin nyo na, bully kasi ang well, militarily, strategically, yun, it's a good option. Pag yung kapitbahay mo, kumakampi sa kalaban, well, it's time. I think it's time.
No? It's time to act. Doon sabi na miss ko na, ay, pag sinakop na ano yan, magiging American citizen yung... Well, teka lang, hold on. Pagka sinakop ka, wala kang magagawa. Depende ko anong sabihin ng mananakop sa'yo. Baka gawin ka lang territory. Hindi ka naman talaga 51st state. Ayaw din ng mga Americans na maging American citizens yung mga Canadians. Bakit? Kasi ang daming liberals dyan. Diba? Ang daming liberals. Siguro maliban doon sa Alberta at saka yung Saskatchewan. Pero generally, Canada, puro liberals. So para ka na nang kumuha ng bagong New York or California. Para kang kumuha lang ng California. Wag na. Sakit lang ng ulo yan. Diba? Pero ako tatanungin nyo, kunin niyang Canada kasi dikit na dikit sa US yan eh. Delikado. Hindi pwedeng magtayo ng base ang China dyan. Tapos gawin lang silang territory. Wag 51st state. Diba? Wala ganun hinuhukay nila yung libingan nila Imbis na ayusin nila yung sarili nila, mag-reform, pumupunta sila sa net zero. Yan, New World Order talaga tinutumbok nila. Kasi bali-balita, ito si Carney, in-install yan as Prime Minister ng New World Order. Yung secret government. Yung government within a government na nakatago. Sila nag-decide na, ito kasi susundin ito yung plano natin. No? Ang balakid lang sa kanila si Trump. Si Trump ang balakid sa kanila. Kaya nagkukumahog sila na habulin yata yung Agenda 2030. Baliktad pa nga yung mga liberals, no? Binabaliktad nila si Trump daw ang may Agenda 2030. Ito na nga, sinabi na nga, na yung mga liberals ang may Agenda 2030 Kasi yung New World Order nga daw ipupush dahil because of the changing times. Ano pa dangers ng New World Order? New World Order is one world government. Sa buong mundo, isa na lang ang gobyerno. Wala nang Pilipinas, wala nang Philippine Constitution, walang ganyan, walang American Constitution. One world government lang, yung nasa taas lang, sila lang ang masusunod. Tapos, one world religion. Papayag kayo? One world religion. Isa na lang ang religion sa buong mundo. Sila magsasabi kung sino sasambahin natin. Wala na. Wala nang iglesia, wala nang katoliko, wala nang mga sabatista. Sila magde-declare ng kung anong religion natin. And i-erase nila yung ating history. And i-erase nila yung language natin. Ano yung example niyan? Yung Tibet. Anong ginagawa di ba ginagawa ng China sa Tibet? Ini-erase ng China ang history ng Tibet. Ini-erase ng China ang language, yung religion nila. To the point na may isang monk, sinunog niya yung sarili niya in protest. Dahil yung pang-aapi ng China. And the sad part is, may mga Pinoy na kumakampi. Sabi ng may isang Pinoy, hindi kasi China naman talaga ang Tibet. Talaga? Hindi mag-a-agree sa yung mga nakatira sa Tibet na willing sila magpakamatay para lang i-oppose ang Chinese oppression. No? So guys, andito na. Hindi na nila tinatago. Basahin yung mga comments. They're not hiding it anymore. Hindi na nila tinatago yung New World Order. Harapan na nila sinasabi sa harap natin, sa mukha natin, na ipupush nila ang New World Order. Yan, sasabihin nila, carbon tax para mabawasan ng carbon emission. Pero in reality, titira tayo sa 15-minute city. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magkotse, lakad ka lang 15 minutes, nasa trabaho ka na, nasa drugstore ka na, uwi ka na. Sabihin nyo, maganda yan. Hindi. Nakakulong tayo. Pupush nila yung digital currency. No? Para yung pera mo, hindi mo pwedeng itago. Alam ng gobyerno na yung laman ng bank account mo. Pag nagsalita ka against the government, i-freeze nila yung account mo. Gutom ka. Sabihin nila, ito pinakamasaklap. Sabihin nila, kailangan mo magpatato ng 3 numero sa noo mo. Kung hindi, pipris natin yung asset mo, yung money mo. Hindi mo makukuha yung pera mo sa bangko. Hindi ka makakapasok sa mga store kasi kailangan ng chip. Di ba? Yun ang pupush nila. Hindi ka makakapasok sa sarili mong bahay kasi kailangan mo ng chip para pumasok sa bahay. Di ba? Hindi mo mabibilhan ng gatas yung anak mo sa Mercury Drug kasi kailangan ng digital ID. Di ba sila rin nagpupush yan, digital ID? Digitalization.
SIM registration, kung ano-ano pa. Kaya nga gusto nilang di ba, i-regulate ang social media para pag inabuso nila yung mga citizens nila, walang makakaalam. Kaya yun ang ginagawa sa UK. Gusto nilang tanggalin yung X or Twitter kasi ayaw nila ng free speech. I mean, it disgusts me, sabi ng Prime Minister nila sa UK. Yung X daw or yung free speech. No? Kasi, di ba, pagka inabuso ka na, naging tyrannical yung government mo, kanino ka magsusumbong? Pati internet, kokontrolin nila. Pati social media, kokontrolin nila. Di ba? Yan, we are living in dangerous times, guys, no? Dangerous times. No? Hindi na nila tinatago. One world government, new world order. Yan. So dati tinatawag nyo lang kami na conspiracy theories. Ito, harap-harapan na. Harap-harapan na nilang inaamin yung pinakamataas na politiko ng Canada. So let me know what you think. Thanks for watching. Bye.